Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo narito muli. At salamat sa Lord sa buhay at kalakasan na patuloy niyang binibigay, pinapahiram sa atin para tayo po ay mabuhay at patuloy na maranasan ang kabutihan ng ating Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay muling magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Pakibukas ng ating mga Bible sa awit 128. Sa verse 1, sabi po dito, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Sa verse 4, ang sinuman kong si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At sabi nga po, ang unang binanggit na word sa awit 128 ay ang salitang mapalad. Praise God. At isa po tayo doon sa mapalad sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo. Amen? Amen. Isa po tayo sa mapalad dahil isa po tayo sa pinili ng ating Panginoon. Naiisip niyo ba minsan kung gaano kakapalad dahil sa ikaw ay anak ng Diyos? Minsan marirealize natin na kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa talaga. Yan po ang isang katotohanan na kapag ang tao ay wala sa Panginoon o ikaw ay hindi nakakilala sa Panginoon, wala pong kabuluhan ang iyong buhay. At salamat sa Diyos, isa tayo sa pinili ng ating Panginoon. Sabi nga, hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi Siya ang pumili sa atin. Kaya sapo tayo sa pinakamapalad na tao sa mundong ito. Sabi dito, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Bilang isang pinili ng ating Panginoon, naway matagpuan ng ating Panginoon ang isa sa maalab na ating adhikay. Pag sinabing maalab na adhikay, yung talagang ating minimithi, inaadhika natin ang ano daw ang dapat nating mithiin. Sabi po dito ay sumunod sa kanyang utos. Praise God. Meron po 10 utos ang ating Panginoon. Alam po natin yan na yan ay dapat nating sundin bilang mga anak ng Diyos. At sabi po dito, ang maalab na adhikain. Ibig sabihin, pag maalab, talagang sinisikap natin na masunod ang kalooban ng ating Panginoon. Diba, kagaya po narinig natin lagi sa panalangin ay ang nasasambit na ang kalooban ng ating Panginoon ang ating masunod, hindi ang ating sarili. Totoo po na ang ating sarili ay mahirap na kalaban. Diba? Minsan gusto natin na manalangin pero ang ating katawan ay ayaw. Anong gusto ng ating katawan? Maghawak ng cellphone at mag-Facebook. Manood ng marami na kasing napapanood sa Facebook, no? Sari-sari. Pagka napindot mo yung isa, abay, sunod-sunod na. Kung hindi po tayo wise, ay ubos talaga yung oras. Kailangan sa atin ng mga anak ng Diyos ay wais sa oras. Isang araw ay bigyan natin ng oras ang ating Panginoon sa pagpanalangin at pagbulay-bulay ng kanyang mga salita.
upang masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. At kapag ito po ang ating ginawa, ang sabi dito sa verse 2, hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Yan. Tapos, ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Diba? Ito ang gusto ng mga tao ngayon. Maunlad ang buhay na walang gagawin. O, diba? Sabi nga sa Facebook, ay scam yun. Kaya maraming nai-scam dahil naniniwala sila na kahit wala silang gagawin, ay kikita yung kanilang i-invest na pera. Yan. Ganun din sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan tayo may gawin. Yan, admithin at hikayin natin na masunod ang kalooban, ang utos ng Panginoon upang ang ating buhay ay kanyang pagpapalain. Mahirap sa ating na buhay Kristiyano, hindi madali ang sumunod sa ating Panginoon, di ba? Sa pagbangon nga lang tuwing araw ng linggo At kung saan araw ng linggo kinaumagahan, doon din talaga gumagawa ang kaaway ng mga kadahilanan para tayo ay mapuyat, para pagdating ng linggo ay tamad-tamad ka magbangon ng maaga. Yan, kaya nakakalungkot minsan sa atin, lalo na sa mga estudyante, minsan. Yan, maaga, pagdating sa school, takot na takot mali. Pero pagdating sa church, abay, parang okay lang na mali. Diba? Ay kung nag-check kaya ng attendance si Lord, wala. Kaya, mas lalo natin pong pagsumikapan na hindi tayo mali para sa gawain ng ating Panginoon. Sipagin tayo lagi, panalangin natin, bigyan tayo ni Lord ng kagalakan, sipagin tayo lagi na pumunta sa bahay-sambahan. Bigyan tayo ng pagtsatsaga. Totoo nga po, gaya nung nabanggit kanina sa panalangin, sa opening prayer, bigyan tayo ni Lord ng katsagaan. Kasi kung wala tayong pagtsatsaga, paano tayo makarating sa finish line? At mahirap pag hindi po tayo nakarating sa finish line. Sabi dito, ang buhay ay maligaya at uunlad. Buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Diba? Yan po ang ating sa ating buhay. At alam ko na yan ay pangako ng ating Panginoon sa bawat sa atin ang maligaya at maunlad na buhay. Alam ko, nakakamta ng bawat isa kung tayo po ay magpatuloy. Huwag tayong huminto. Magpursige tayo sa ating paglilingkod. Kung paano sa mundong ito tayo nagpupursige sa mga bagay na maging matagumpay tayo. How much more sa ating pong Panginoon. Sabi dito sa verse 4, ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Praise God. Tunay nga ng salita ng Panginoon ay siyang nagbibigay sa atin ng gabay. Nagbibigay sa atin ng guidelines kung ano ang ating dapat gagawin para tayo po ay maging isang matagumpay na anak ng Diyos. Ipagkita natin sa kapwa natin tao, lalo na pa sa mga hindi pa mananampalataya, na tayo na mga Kristiyano ay Kristiyanong mananagumpay. Huwag tayong palugi, huwag tayong pahina-hina, lalo na sa panahon ngayon. Lalo pa nating sipagan, lalo pa nating mithiin at hikain na lalo tayong magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon anuman ang ating sitwasyon. Lalo na sa mahirap na sitwasyon. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagdadaanan na status sa buhay. Diba? Hindi laging banayad, hindi laging pantay, kundi karaniwan ay lubak-lubak ang ating dinadaanan. Ano po ang ating gagawin sa mga sitwasyong ganyan? Patuloy tayong makipag-usap sa ating Panginoon. Patuloy natin mithiin na sa kabila ng sitwasyon na hindi maganda ay
andun pa rin tayo matapat na sumusunod sa ating Panginoon. At alam ko, pag yan ay ating napagtagumpayan, tunay nga na tayo ay magpupunyagi at nandoon ang blessings ng ating Panginoon. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita at patuloy natin na dili-diliin. Diba? Sabi po sa Joshua 1:8, atin pong dili-diliin ang kanyang mga salita. Tunay nga na ang Bible lamang ang makapagbibigay sa atin ng maliwanag na gabay, na guideline sa atin, sa buhay natin, sa araw-araw. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Naway, hindi lamang tuwing araw ng linggo tayo nakakabuklat at nakakapankinig, kundi araw-araw kung gaano natin pinapahalagan ang bawat mga gadgets na meron tayo, dapat una muna ang salita ng Panginoon. Praise God. Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita. Sa umagang ito tayo po ay manalangin. Praise God. Dakilat mapagpalang Diyos. Salamat po Panginoon sa umagang ito, God. Narito po muli ang bawat sa amin. Salamat Lord sa kalakasan na aming taglay, sa maayos na pakiramdam. Lord, salamat sa iyong pag-iingat sa buong isang linggo. Kami po, Panginoon, ay sinamahan mo. Kaya sa araw na ito, Panginoon, narito kami dakilang Diyos. Lord, dalangin po namin sa umagang ito, God. Ikaw po ang manguna, ang iyong banal na Espiritu, Diyos, ang manguna sa bawat isa. At salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain sa amin sa umagang ito. Sa iyo namin, Diyos, pinabalik ang papuri at pasasalamat, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen.